ang pagtanggap sa mga hentil. Ayan. Tanggapin mo na yung katabi mo, ha? Sabi mo sa katabi mo, tanggap na kita. Okay. Okay, so pangalawa, yung pagpapalakas loob sa mga hentil. Nawa, as we go through, patuloy natin maintindihan ng mga bagay nito. At ang pangatlo, yung pagbabalik, pasasalamat, it should be pasasalamat, sorry po. Pagbabalik, pasasalamat ng mga hentil. Okay, nakita natin dito na kung saan nag-move na. From Acts chapter 1 verse 8, you will receive power from the Holy Spirit and you can proclaim the good news to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Meron akong map dyan, Ate Ella. Okay, makikita natin yung kwento ngayon ay nasa Cyrus na, nasa Cyrene na. Hey Jasper, saan mo tinago yung drumstick? Ayun. Okay, mula chapter 1, pinag-aralan natin hanggang chapter 10. Dito lang umiikot yung kwento sa Israel. Nagmula sa Jerusalem, bumaba ang banal ng Espiritu, Acts chapter 2, binuksan ng Panginoon ang kaligtasan para sa mga Hudyo at tinawag sila sa buong Judea. Nagkahalat sila dito para ibalita ang muling pagkabuhay ni Kristo hanggang nangyari na yung pagkamatay ni Esteban. Right? Nagkaroon na ng mga persecution, chapter 7. At sila, Felipe, pumunta na sa Samaria. Ipinahagi ang salita ng Panginoon. Binuksan ng Diyos ang pintuan para sa mga half-breed, sa mga Samaritan people. From Jerusalem, Judea, at ngayon nasa Samaria na. Merong simbahan dyan na nabuksan at lahat sila ay nagtiwala sa Panginoon. At ngayon, nakita natin yung kwento ng chapter 10 dito. Yung kwento nila Saul ng Tarsus na pumunta sa Joppa. At ngayon, pumunta ngayon sa Antioch ang kwento. Ang layo na. Okay, sa sentro ng Syria. Tapos may mga Christian na rin sa Cyprus. Wow. May mga Christian na rin sa Cyrene. Okay, so ganun kabilis maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Napakabilis. Pumunta na kagad sa iba't ibang bayan. Sabihin mo sa katabi mo, baka yung kaibigan mo lang hindi nakakaalam. Ipaalam mo naman. Talagang hindi sila maawat, talagang ibahagi kahit may persecution, kahit may pag-uusig, may takot, may pangamba. Paglipat na ng bayan, hindi dahil natatakot sila. Bakit? Gusto lang nilang ibahagi bago man lang mawala yung buhay nila. Maikwento nila yung mabuting balita na mayroong pag-asa, na mayroong buhay na walang hanggan, na mabubuhay sila muli katulad ni Kristo Jesus. Hindi sila nagkaalat kasi, baka mamatay kami sa Jerusalem. Hindi. Bago man lang bawin ang buhay nito, malaman ng buong mundo na mayroong tunay na pag-asa. Na hindi lang ito ang buhay. Na mayroong inihanda ang Diyos, buhay magpasawalang hanggan. Amen po ba? Kaya nandyan na sa mga bayan na yan, at mamaya makikita nyo pa yung expansion ng kingdom, using kung paano ginamit ng Panginoon si Paul at si Bernabe, o si Barnabas, mamaya mababanggit natin yon. Kaya, Lord, ang bilis naman ng mabuting balita na yan, talagang good news. Baka yung kasama ko na lang sa bahay ang hindi nakakaalam. Sino kayang magsasabi sa kanila? Sino kayang magkikwento sa kanila? Sino kayang mag-i-invite sa kanila para makilala ang Panginoon? So tingnan natin, sabi ko nga sa inyo, may struggle yung mga Hudyo, mga Jews, sa mga Hentil, sa mga Gentiles. Paano sila tatanggapin? Nakita na sa chapter 10, binuksan na ng Panginoon ang kaligtasan para sa tahanan ni Cornelio. Diba? Ni Cornelius. At ngayon, nabalitaan ng mga taga-Jerusalem, parang may mali. Parang may mali. Bakit sila yung nakatanggap ng habag? Bakit sila yung nakatanggap ng kalinga? Hindi sila karapat. May ganun pa. No? In the first place, hindi po tayo mga Hudyo. Hindi po tayo mga Pariseo. Hindi po tayo mga legalistic na tao. Sige, tingnan po natin. Number 1. Paano na tinanggap ang mga Hentil? And I pray and hope na tayo din, every time na may papasok dito, na walang judgment. Bakit? Kasi may pagtanggap
Bakit? Kasi may magandang plano ang Panginoon. Kasi ang Diyos ang bumabago ng buhay. Ang Diyos ang bumabago ng puso, hindi po tayo. Hindi po yung pag nakita mo dyan, ba't nandito yan? So, hindi po ganun. May pagtanggap. Kasi may pagbabagong ng buhay, may pag-asa sa Panginoon. Tingnan po natin, verse 1, sabi diyan, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Aba! Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, bumalik na si Peter. Noong isang araw, nasa Antioch siya, at bumalik na siya sa Caesarea, at bumalik na siya sa Jerusalem. Anong ginawa sa kanya ng mga ka-churchmate niya doon? Anong sabi dyan? Tinuligsa. Okay? Ang ibang version, sinalungat. Okay, biruin mo si Peter na to Siya na yung kung pwede na sabihin, yung pinunong apostol. Right? Siya na yung senior pastor ng kanyang congregation sa Jerusalem. Pero, tinuligsa pa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod ng kautusan. Ito yung sasabi ko sa inyo. Dahil na sa kanilang kultura na, tradisyon na, pinili kami ng Diyos, kami ang mga Hudyo, kami lang ang maliligtas. Hindi po. Tayo pong lahat ay pinili at patuloy na inililigtas ng Panginoon. Kaya sabi po dyan, bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo ka pa sa kanila? Tanong nila. Yan po yung kanilang kultura. Yan yung kanilang batas. Totoo naman, mayroong batas na huwag kang makikisalamuha sa hindi Hudyo. Huwag kang kakain. Huwag kang hahawak. Huwag kang didikit. Huwag kang papasok sa bahay. Huwag kang makikipagkwentuhan. Huwag kang makikisama sa kanila. Marumi sila. Kaya sila talagang stricto sa pagkain. Ito lang mga pwedeng kainin. Ito bawal. Yung trabahong ganyan, bawal yan. Hindi yan pwede sa ating mga Hudyo. O yung ganito ang pag-aasawa, ganito ang pagpapalaki ng pamilya, ganito ang mga anak. Pag sumuway, batuhin. Talagang stricto. Hanggang sa kanilang mga kultura, dumating na ang Panginoon, pinapalaya na sila ng Panginoon sa mga napakahirap na sundin, na kautusan para maligtas. Hanggang ngayon, nandyan na ang Panginoong Jesus, iniligtas na sila, kapit-kapit pa rin sila doon sa kanilang mga tradisyon. Okay? Kaya hirap na hirap sila na tanggapin yung mga hentil. Okay? Mga tao na kung saan ang tingin nila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Nabanggit natin na mayroong transition na nangyayari from chapter 1 hanggang chapter 10. Tinuturuan sila ng Panginoon. Kahit sila yung mga apostol na, kahit sila yung mga leader na, mga pastor na, tinuturuan pa rin sila ng Panginoon. Lalong-lalo si Peter bilang pinaka-punong pari ng iglesia sa Jerusalem. Sabi ko nga sa iyo, talaga napakasilos nila pagsunod sa kautusan. Sinasabi na nga ng Panginoon sa kanila na hindi kayo maliligtas sa mabubuting gawa, pero andun pa rin sila. Kailangan silang maging Hudyo kung gusto nilang maligtas. Kailangan magpatuloy din sila. Kailangan ganyan. Napaka-stricto nila pagdating doon. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, mabubuhay na kayo sa mayamang biyaya ng Diyos. Hindi na kailangan maging hintil pa o maging Hudyo pa ng mga hintil na ito. Dahil ang pagpapalaya ng Panginoon, iisa lang ang kailangan. Kung nakinig kahapon, iisa lang ang kailangan para maligtas. Ano po yun? Magpatuli. Yun ang sa mga Hudyo. Pero kahapon sabi ni Pastor Dennis, isang bagay lang para maligtas ang sumampalataya, magtiwala sa Panginoong Hesus. Yun lang. Ay inaayos pa ng Panginoon ang kanilang mga puso kasi sabi ko kasi, napaka-legalistic. Ano, hanggang sa panahon natin ay may mga ganun pa rin. Sabihin, dapat ganito. Ganito kasi sa panahon namin. Ano, that's the tradition. Dapat ganito. Kami noon ganito. Dapat ganito din kayo. That's tradition. So, napakahirap maunawaan na sinasabi ng Panginoon, if you know the truth, it will set you free. Right? Siya ang magpapalaya.
At kay Kristo sapat na at meron ng kumpletong kalayaan ang bawat magtitiwala sa Kanya. Minsan, nasabihin natin, saka na yan, invite pag nagbago na. Saka mo na i-invite yan kapag nagbago na. Hindi ko muna i-invite yan. Bakit tayo perfecto na ba? Bakit tayo maayos na ba? Bakit tayo hindi naman natin kailangan ng pag-aayos ng Diyos? Saka na yan, pag wala ang pag-asa yan. Bakit tayo? Sa tingin mo, may pag-asa tayo? Kinaawaan lang tayo ng Panginoon, kaya tayo narito. Kaya tayo nakakasamba sa Diyos. Walang maganda sa atin, walang special sa atin. Pare-pareho lang tayo kinaawa ng Panginoon. At kung yung iba naman titingin, hindi ako papasok sa church kasi hindi naman ako banal. Para lang sa mga banal. Sa mga kaibigan po namin na ngayon lang umaten. Ginawa ang simbahan na ito para sa mga tao na alam nila na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ang simbahan na ito ay para sa mga tao alam nila na kung wala si Kristo, mamamatay sila sa kasalanan. Ang simbahan nito ay ginawa para sa mga may sakit na nangangailangan ng kagalingan mula sa Panginoon. Hindi po ito para sa mga tao na akala nila, wala na akong problema. Ligtas na ako. Hindi po para sa inyo to. Ang simbahan na ito, ang wini-welcome po dito ay yung naghahanap ng tagapagligtas dahil alam niya, kailangan niya yung araw-araw. Amen po ba? Meron naman magsasabi na ayoko pumunta sa church kasi may kasalanan ako eh. Panginoon, ito na naman ako, paulit-ulit na lang. Ayoko muna, pag okay na siguro. Kapatid, hindi ka magiging okay kapag malayo ka sa Diyos. Huwag mong iisipin na magiging okay ka, hindi ako pupunta sa church kasi may problema pa ako. Huwag. Lalo kang tumakbo sa Panginoon, lalo kang magsumbong sa Panginoon, lalo kang lumapit sa Panginoon kapag bigat na bigat ka na, kapag hirap ka na, pag hindi mo na alam, kapag hindi mo na kaya, mas lalo mong kailangan ng Panginoon. Huwag kang lalayo sa Kanya. Yun ang dahilan kaya nga siya bumaba sa langit eh. Bumaba dito sa lupa eh. Bakit? Kasi lahat tayo nalulunod na sa kaputikan ng kasalanan eh. Tapos sasabihin natin, saka na ako lalapit kapag malinis na ako. Hindi tayo magiging malinis ng malayo sa Diyos. Tatakbo lang tayo lagi sa Panginoon. Lalapit lang tayo lagi sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Peter ng Panginoon kay Peter. Mula sa chapter 10, diba nagpakita siya, babasahin natin, nagpakita siya ng pangarap ng pangitain na may mga bumaba sa langit na nasa kumot, na nandun yung maruruming hayo para kay Peter. Sabi ng Panginoon, kainin mo yan. Hindi po, Panginoon. Tinawag pa niyang Panginoon eh. Hindi naman pala siya susunod eh. Diba? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sige, basahin natin. Huwag mong sabihin madumi ang mga bagay na nilinis ko na. Ganito tinuruan ng Panginoon si Peter. Verse 4. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Diba? Ang tanong sa kanya ng mga leader doon sa church eh. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga Hintil? At nakisalo pa sa kanila, di ba? Nung verse 10, tinanggap niya sa bahay, kumain pa kasama niya, natulog pa sa bahay, nakipagkwentuhan pa, tapos naglakbay pa papunta sa Caesarea. Sabi niya, bakit ka nakisalo? Ito yung sagot ni Peter. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit. Ay ibinababa sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad, gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-uutos, Pedro, kumain ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. So sa puso niya, yung sinabi ni Moses na hindi bawal kainin, hindi niya talaga kakainin. Biruin mo yun, no? Ang Panginoon nag-uutos sa kanya, mas mahalaga pa sa kanya ang tradisyon. So, muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon at pagkatapos ay hinila ng pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat si Caesarea.
Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag ako magatubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na mga kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa inyo ang mga kinakailangan upang ang iyong sambahayan ay maligtas. Naalala niyo si Cornelio? Napaka-reliyoso, mapanalanginin, matulungin sa kapwa. Pero sabi diyan, hindi pa ligtas. Hindi makakaligtas kahit kailan hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng relihiyon. Yan ang perfectong example natin, si Cornelio. Kailangan niya na may magpapayag sa kanya ng mabuting balita para maligtas. Nagsisimula pa lamang ako magsalita nung nasa bahay na si Peter sa bahay ni Cornelio, ay bumaba na sa kanilang Espiritu Santo gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo ng Espiritu Santo. 17. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad, kapareho na binigay niya sa atin noong unang tayo manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? 18. Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtulugsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Amen po ba? Lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya at maranasan ang kaligtasan mula sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo. Yan. Yung kabila naman, nagkakapalit na kayo ng mukha. Yung kabila naman, napakapalad. Yan. Okay, so lahat tayo ay dahil lamang sa yaman ng biyaya ng Panginoon. Ito yung mga panahon na kung saan napaka-komplikado pa sa kanila. Hirap na hirap sa kanilang magbago sa transition na yun, na pagtanggap sa mga hintil. Tayo, ang tagal na rin natin ito. We are masyadong kilala natin na isa, 12 years na. Pero ito rin tinuturo ng Panginoon eh. Maraming idinadagdag ang Panginoon. Maraming sinasama ang Panginoon. Maraming wini-welcome ang Panginoon sa lugar na ito. Maraming inililigtas ang Panginoon sa lugar na ito. Tanggapin nyo sila. Kaya sabi sa number 1, ang pagtanggap sa kanila. Hindi ka naman Hudyo. Pare-pareho lang tayo kentil. Na idinugtong sa bayang pinili ng Diyos. May pagtanggap. May pag-welcome. Salamat kapatid kasi nandito ka. Salamat. Sapagkat meron pang mahalagang bagay para sa iyo at hinihanda ng Panginoon para sa iyo. Paano niniwala si Peter? Ibang klase kasi. Nung makita niya yung pangarapin, yung vision na yon, na bumaba yung mga hayop na yon, hindi lang para sa pagkain. Yes, tinuturuan siya ng Panginoon. Hindi lang dahil kay Moses, ito sabi na Moses bawal kainin, kundi yung mga tao din na nililigtasan ng Panginoon. Yung mga tao din na inilalapit na ng Panginoon para sa Kanya. Kaya maraming salamat doon sa mga nag-invite. Maraming salamat sa nag-invite pa rin ngayon. Kinulit kayo para makasama ngayon. Yan yung mga tao na talagang, Lord, salamat kasi may mga tao na pilit nilang isasama ang kaibigan, papalapit sa iyo. Mag-ingat kayo sa mga tao na ilalayo kayo sa Diyos. Mag-ingat po kayo. Napakaraming ganun sa ating kapanahunan. Naku, linggo, sayang naman. Huwag ka na magsarado. Maraming kita. Naku, linggo, relax muna tayo. Pagod na pagod tayo magtrabaho, relax muna tayo. Dito muna tayo. Tambay-tambay muna. Diba? Marami ngayon. Happening. Bukas may trabaho naman. Labas muna tayo. Pero salamat sa mga Kristiyano na nag-i-invite ng kanilang kaibigan, nagpapaalala, nangungulit. Yan yung mga tunay na kaibigan.
na patuloy kang ilalapit sa Panginoon. Si Peter kasi nakakita siya ng vision. Nakita niya yung pangarapin ng Panginoon. Nakita niya yung banal na Espiritu. Nagsasalita pa lang siya. Hindi pa nintay na, sige, sa lahat ng tatanggap sa Panginoong Yesus, sabihin niyo, Panginoong Yesus, tinatanggap kita. Hindi pa ganun eh. Wala pang panalangin ng pagtanggap eh. Nagpipreach pa lang si Peter patungkol sa kwento ng Panginoong Yesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Yung mga nakikinig, nag-uumapaw na sa puso nila yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya habang nagsasalita si Peter, bumaba na yung banal na Espiritu at kitang-kita yung evidence na sila ay binago ng Panginoon, iniligtas ng Diyos. At sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, kaya sabi ni Peter, talaga ibang klase. Nung nagbabalita sa Jerusalem, ibang klase talaga yung naranasan namin. Kasama ko pa yung 6 na mga Hudyong kapatid natin. Magpapatunay silang lahat. Kaya tama yung sabi yung nangyari kay John, na magbabautismo siya sa tubig, pero ang Panginoon magbabautismo sa banal na Espiritu. Kitang-kita namin yun, naranasan natin yun. Naranasan na rin ng mga Hentil. Pareho-pareho na tayo. Huwag nyo nang isipin na tayo lang. Sila rin ay may karapatan sa kaligtasan ng Panginoon. Amen po ba? Sige, magpapaano lang ako kasi may mga inaantok. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang para sa'yo ito. Yan. Sana sa mga susunod na linggo, may mga kasama na kayong iba. Magkakamukha na kayo dito eh. Okay? So, meron naman tayo ibang mga makakasama at makakakilala sa Panginoon. Kaya sabi ni Peter diyan, sino ba ako para hadlangan yung plano ng Diyos? Hindi ko man naiintindihan, lubos na maintindihan ngayon, pero gusto ko lang sumunod sa Panginoon. Hindi po dapat nating pilitin na dapat magbago muna. Hindi naman tayo magbabago sa kanila eh. Ang Panginoon ang magbabago sa kanila. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanila. Habang naririnig nila ang salita ng Panginoon doon, namumunga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi niya sa 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtutuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Tayong lahat ay nagpupuri. May isa na bago, dalawa. Ngayon, ang dami po nila. Maraming salamat po talaga sa buhay po ninyo. Kung gayon, ang mga hintilman ay binigyan din ng Diyos ang pagkakataong magsisi at magbagong buhay upang maligtas. Okay? So, from now on, lagi na handa ang puso na pagtanggap. Amen po ba? Pagtanggap para sa iba. Pangalawa, dapat ng pagpapalakas ng loob. Okay, sabi niya sa number 2, pagpapalakas ng loob ng mga hentil. Mababasa natin dyan. Next slide po, number 2. Kailangan, palakasin mo naman ng loob nila. Diba? Yun nga yung theme verse natin sa habag eh. Nung makita ng Panginoon yung mga tao, kinahabagan sila ng Diyos. Bakit? Nanlulupaypay. At alam niyo po yun, walang nagpapalakas ng kanilang loob. Tinatangay na lang ng alon kung saan mapadpad. Para silang mga tupa na walang mga pastol. Yes, may pagtanggap at may pagpapalakas ng loob. Dinuturuan tayo ng Panginoon dito, pero meron din tayong gagabayan, isasama, aakayin para siya din ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Sige, verse 19. Basahin po natin. Verse 19. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. Naalala niyo na po? Nakapunta na sila, sabi nga sa Antioch, hanggang sa Cyprus, hanggang sa Cyrene, hanggang sa lumawak ang nasasakupan, ang mabuting balita ay nakapunta sa iba't ibang bayan. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Antioch din po yan, Antioch din. Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang, yan, yung binabago ng Panginoon. Meron kasing ngunit. Nakalimutan niya, you will preach the gospel to all nations. Pero ang ginagawa nila, after 10 years, binabalita lang muna sa mga Hudyo. Okay? Kaya hindi lang para talaga sa atin. Para sa nanay, sa tatay nyo rin, sa mga kapatid, sa mga magulang din na wala pa rito. Sa mga kaibigan, kaklase.
katrabaho. Ano po, para sa kanila din. Hindi lang po para sa atin. Pinapangaral ng salita, ngunit sa mga Hudyo lang. Verse 20, subalit, yan, may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Grego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Hindi lang po tayo, ulitin ko. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia, sino? Sino yun dyan sa Bible nyo? Si Bernabe, o si Barnabas. Ano po? Nang dumating siya roon at nakita niya ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak. Iba to. Yung isa, pagdating ni Peter sa church niya, tinuligsa siya. Kasi nakisalamuha siya sa mga hintil. Pero na makita ni Bernabe, yung simbahan sa Antioch, may mga hintil tsaka mga Hudyo magkakasama. Ano sabi niya? Siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Amen po. Talagang perfect si Bernabe na ipadala. Actually, marami naman pwedeng ipadala sa Antioch. Actually, nandun na si Nicolas, mababasa nyo yan. Isang apostol na nangangaral na rin sa Antioch. Pero bakit si Bernabe? Ano ba ibig sabihin ng kanyang pangalan? Son of encouragement. Tagapagpalakas ng loob. Hindi siya yung critical spirit na kung saan, nakikita na lang yung mga mali. Nakikita na lang yung mga pagkakasala. Nakikita na lang yung mga pangit sa ibang tao. Ang hirap ng ganun, Mas yun ba yung may kasamang ganun? Parang bigat nun, Yung nakikita na lang lagi mali. Ang dami ng magandang bagay na pwede mapansin. Makita pa yung mali. Ano ba yan? Itong halaman na ito, mamatay na. Dami naman magandang halaman. Parang may critical spirit kasi yun Pero si Bernabe, hindi po ganon. Talagang sabi niya, talagang napagpala siya. Nakita niya yung ganda, yung diversity, nung multicultural hapon niya, pumunta ditong German. May puntang German dito kahapon. Kung tayo rin ng mga katulad nito, sabi natin, bago ka namin tanggapin, dapat maging Pinoy ka muna. Hindi kami tatanggap dito ng hindi Pinoy. Iba kultura mo sa kultura namin. Ganun yung nangyayari sa kanila Pero ngayon, nakikita mo talagang dapat magkakasama sa simbahan ng Panginoon. Saan pinadala si Bernabe? Sa Antioch. Yung Antioch na yun, alam niyo po, actually maraming Antioch sa Bible, pero ito ang pinakasikat na Antioch kasi yan ang pinakamayaman na bayan, sentro sa Syria. Napakataas po ng mga gusali dyan. Actually, yan nga lang ang merong street light. Street niya yung ilaw sa kalsada. Sila lang ang may ganun. Okay, sa unang panahon. Ganun sila kayaman. Lahat ng mga nagre-retire ng mga general, ng mga Romans, gusto sa Antioch. Bakit? Kasi, kumbaga, ituturing natin sa panahon natin ngayon, parang Las Vegas yan Parang New York yan Okay, ganun kaganda yung Antioch. Kaya talagang andyan yung magagandang sugalan, andyan yung magagandang mga bar, andyan yung magagandang lahat ng mga ganda. Kasi iba't ibang mga kultura nagsasama-sama sa lugar na yan. At napakaraming relihiyon sa lugar na yan. Napakaraming relihiyon. Lahat welcome. Hindi para sa mga ganito lang, sa ganito. Hindi, lahat welcome. Ang pinakasikat na simbahan dyan sa Antioch, yung simbahan ni Daphne. Sino yung pangalan Daphne rito? Wala naman? Okay, siguro hindi naman nila alam yung Daphne, Diyos-Diyosan po yan sa Antioch. Okay, isa sa pinakasikat at malaking simbahan niya sa Antioch na kung saan, galit ang Panginoon sa simbahan na yun. Kasi tulad ng nangyayari sa Old Testament, kaya ipinapasunog ng Panginoon yung mga simbahan na ayaw kumilala sa Kanya. Sa simbahan ni Daphne, ang kanilang pagsamba, punong-puno ng immorality. Okay, may mga bata kasi, pero puro mga immoral yung ginagawa. Habang nagwo-worship puro immorality ang ginagawa sa loob ng simbahan. At kung paano aalay sa Diyos nila na si Daphne, magkakatay, hindi ng tupa. Papatay ng isang sanggol sa harapan ng altar. So, ganun yung diversity, ganun kaunlad, maraming mga antichrist, parang New York din. Pero ang pinadala doon ng Panginoon, sila Bernabe. Amen po. At may isa pa siyang makakatuwang mamaya.
Ano? Minsan ganun, ano? Kapag pinadala mo na sa ibang bansa, meron kayong kilalang Christian na ganun? Christian dito, pero pumunta na sa ibang bansa, dito na ulit ako, dami ng tulog. Pag pumunta na sa ibang bansa, nawawala yung pagiging Kristiyano. Na may mga ganun, diba po? Christian siya, sabi niya, Christian siya. Pero pagdating sa ibang bansa, nawawala. Bakit? Kasi may asawa dito, may asawa din dun eh. Diba? Diba, alam niyo naman yung kwento na yan. Ano? Si Pastor Lilinga, may kwento pa. Pastor, dito. Dinala niya sa London. Pagdating sa London, maganda yung opportunity rito, maraming pera, magtatrabaho na lang ako. Sabi mo yun, missionary yun, pastor yun. Nasilaw, ganda ng Antioch, ganda ng London, ganda ng New York, ganda ng mga makikita ron. Napakayaman, pwedeng yumaman. Sayang. Ngayon, papaano? Tayo kaya, handa kaya tayo sa ganun? Nung mapunta rin ako, dali ako ng Pastor Lily sa London, sabi ko, ipang klaseng ganda talaga. Lahat ng gugustuhin ng laman mo, nandun. Masarap na pagkain, mga makikita mo sa kalsada, mga tao, mga bahay, mga sakyan, mga kaganda eh. Kung hindi ka magbabantay sa sarili mo, napakadali magkasala sa ibang bansa. Actually, hindi naman na kailangan pumunta ng ibang bansa. Dito pa lang masusukat ng pagiging Kristiyano mo. Pero yung mga Kristiyano na pinadala sa Antioch, ibang klase. Hindi sila nasilaw sa pera, hindi sila nasilaw sa kinang, hindi sila natukso sa kahinaan ng kanilang mga laman. Kaya sabi doon, pagpunta nila sa Antioch, hindi nawala sa kanilang mga labi ang mabuting balita na kaligtasan. They preach the gospel. Sinare nila ang Panginoong Jesus. Maraming tumanggap sa Panginoon. Maraming nagsisi sa Diyos at nagbalik sa Panginoon. Kaya nung lumalago na, nagtagal si Bernabe doon ng isang taon, kaya nung lumalago niya, nakikita dumadami na. Yung simbahan doon, sabi niya, kailangan ko na ng kaagapay. Kailangan ko na ng katuwang. Okay, sige, basahin natin. Basa po kayo. Kailangan ko na ng kaagapay. Sabi dyan, verse 24 muna, sabi dyan, mabuting tao si Bernabe. Ano? Puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Sa Bible po, pag sinabi mong mabuting tao, yan po yung mga tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ganun po ang description sa Bible kapag sinabing mabuting tao yan. Ano, hindi lang nung nilibre ka lang ng isang bait mo naman, ang buti mo talaga. Nilibre ka lang sa inom, mabuti ka. Hindi po. Sa Bible, pag sabing mabuting tao, yan yung tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sa iyo mga sa likod mo, mabuting tao ka. Nakatalikod din eh. Wala kausap eh. Dapat alternate naman eh. Okay. Yun ang mabuting tao sa Bible. Kasi sabi puspos ng Espiritu Santo, alam mo yung mga tao na kahit dumadaan sa mga pagsubok, hindi nawawala ng pag-asa, kasakasama nila ang banal na Espiritu. Habang dumadaan kahit sa mga heartache, sabi nga ni Pastor Dennis Capon, mga heartbroken ng mga Pilipino ngayon dahil sa paghihiwalay nila. Anyway, kahit sa mga problema, kawalan, nawalan ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay, alam mo yun, parang ang hirap itawid ang 2023. Panginoon, konti na lang, itatawid na lang po namin. Hirap na hirap pa, pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. Nandun yung kagalakan na alam nilang sasamahan sila ng Panginoon. Kaya naman makikita mo sa buhay nila, patuloy na sinasamahan, pinagpapala, napapapurihan ng Diyos sa buhay nila, yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga inahawakan, yung kanilang mga ministry, pinagpapala ng Diyos, yun yung mga puspos ng Espiritu ni Kristo. Yun yung sa Bible na kung saan pag sinabi mong may pananampalataya, hindi yan depende sa sitwasyon. Magtitiwala lang ako sa Panginoon kasi maganda yung buhay. Pero pag pangit na, Panginoon, ano bang klase ito? Bakit ako pa? Hindi na lang siya. Nagsisimba naman ako. Hindi pananampalataya yun. Gusto mo lang ba yung mabubuting bagay? Pero kapag sinusubok na yung pananampalataya, ayaw mo na? Ang totoong may pananampalataya, kahit hindi niya na naunawaan ang nangyayari, kakapit na sa Panginoon. Panginoon, kahit hindi ko na nakikita ang mangyayari, pero nakikita mo ang 2024, magtitiwala ako sa iyo, O Diyos. Yun ang may pananampalataya.
Kaya, papaano naging encouragement si Bernabe? Kasi mabuting tao, puspos ng Espiritu ng Diyos, at hindi nawawala ang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? At hindi niya kakayanin itong mag-isa. Sabi dyan sa verse 25, nagpunta si Bernabe sa Tarso. Nasa Tarso, sino? Upang hanapin si Saulo. Yan na si Pablo or si Paul. Si Saulo na taga Tarsus. At nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Umakyat ulit sila sa Antioch. 1 taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia upang Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Dito unang nabanggit ang salitang Kristiyano or Christian. Okay, yung Christ ay Messiah, tagapagligtas. Yung I-A-N, yung ayan, ibig sabihin nun, a person belongs to. Okay, ibig sabihin, a person belongs to Christ. Kaya tayo Christian. We are people belong to Christ. Okay, para kay Kristo tayo. Kaya tayo tinawag na Christian. Okay, tanong mo sa katabi mo, ano ka ba? Noranyan or Vilmanian? Dalmatian. Okay, pero tayo lahat po, sigurado ako, tayo ay Christian. Amen po. We belong to Christ. Ano, bakit ba si Saulo pa ang pinuntahan? Ang layo-layo. Asan ba yung Ate Ella yung mapo ulit kanina? Ang layo-layo na ng saan ba? Tarsus? Ang layo-layo ng Tarsus. Bakit si Saulo pa ang pinuntahan? Ano? Layong lakbayin, ilang araw, para lang mahanap. Favorite ba niya si Saulo? Nandito si Saulo, sa Tarso, andun yung Antioch, ilang araw na lakbayin, para lang sunduin siya, hanapin dito at babalik doon. Bakit pa si Saulo? Hindi na nga lang si Nicolas, nandun naman siya. Marami namang Christian doon. Naalala nyo na magkasama sila last time sa Jerusalem? In-encourage niya si Paul na magpatuloy kahit ayaw siyang tanggapin sa simbahan ng Jerusalem. At nalaman din ni Bernabe na si Saulo ang tinawag ng Diyos para maging apostol ng mga Hentil. Yun. Kaya napakaganda ng kanilang tag team. Si Bernabe at si Saulo. Dito, 10 taon ng Kristiyano, si Saulo sa mga oras na ito. 10 years na po ito nangyari. From chapter 1 hanggang chapter 10, 10 taon na ito. 10 taon Christian na si Saulo. Sabi nga po ng mga Bible scholar, naitatag na rin ni Saulo ang simbahan sa Cilicia. May inalagaan na rin po siya mga Kristiyano sa Cilicia. Sa loob ng 10 taon, pagiging Kristiyano niya. Amen po. Sino po rito yung mga 10-year-old Christian na? Dapat daw may bahan na rin kayong inaalagaan. Or meron ng maliit na grupo na inaalagaan. Pero okay lang yun, huwag kayong magmadali. Basta malaga sabihin mo ng Panginoon, gamitin nyo rin po ako para sa inyo. Amen po ba? May proseso naman ng Panginoon para dyan. Amen? Ang mahalaga, nais natin na patuloy na mapaglingkuran ang Panginoon. Kaya nga ang series natin, mission-hearted. Lord, ipadala mo po ako. Lord, gamitin mo po ako para sa asawa ko. Gamitin mo po ako para sa anak ko, sa mga apo ko, sa pamilya ko, Panginoon. Sa ibang tao, Panginoon, gamitin niyo po ako. Ang ganda rin ang ginagawa nila dito, na hindi sila basta-basta kumukuha, siguro sa mga leaders na lang na kausap ko ngayon, hindi sila basta-basta kumukuha ng mga leaders sa simbahan. Sinundo pa talaga niya si Saulo. Bakit? Alam niya na matured si Saulo, na kaya niyang harapin ang Antioch, na kahit napakaraming mga nakakasilaw, mga tukso sa lugar na yun, alam niya na matured, si Saulo para doon. Minsan sa panahon natin, yung mga simbahan ngayon, kung sino lang may talent, sila na lang yung leader. Marunong kumanta, leader ka na. Marunong tumugtog, leader ka na. O marunong ka na, leader ka na. Marunong ka, leader ka na. Pero dito, ang pinag-uusapan, maturity. May lalim, kilala ang Panginoon, naglakbay kasama ang Panginoon. Sabi nga nila, napakarami nang naranasan ni Saulo dito. Ilang beses na siyang nakulong, ilang beses na siyang na-shipwreck, ilang beses na siyang pinagtangka, at
nabatuhin, ilang beses ang pinagtangkang patayin, nabugbog na siya ng ilang ulit para sa Panginoon. Pero bakit nagpapatuloy? Yun yung totoong leader. May lalim ng pagsunod sa Panginoon. Kaya kwento nga namin sa inyo nung prayer meeting, yung dami namin kilala ni Pastor Mary Rose. Nung mga kasabayan pa namin, nagsisimula pa lang kami na maglingkod sa Panginoon, makilala ang Panginoon. Ang gagaling na nila, tinitingnan na namin sila. Pagkasama namin sila, ang galing nito, ang galing mag-suggest, ang galing mag-isip. Pag may mga plano, ang galing ng mga suggestion niya, ang galing. Nakakamangha. Meron pa tayong mga nakasama dito nun, talagang missionary type. Talagang sipag. Ang dami ko ng experience sa Panginoon. Napadala na ako ng Diyos Albay. Napadala na ako ng Panginoon sa Ilocos. Napadala na ako ng Panginoon mula norte hanggang south. Wow, kasama natin yun. Bulong ko sa inyo mamaya. Pero hindi na sila nagsisimba ngayon. Yung mga galing noon, nakausap namin, hindi na nagsisimba ngayon. Yung missionary noon, nasa na yung lalim? Nasa na yung pagtitiwala sa Panginoon? Nasa na yung pagmamahal sa Panginoon? Kaya ang ganda ng pinapakita sa atin bilang mga maglilingkod sa Diyos. Lagi at patuloy nating nasain na makilala ang Panginoon. Huwag lang masabing nagsimba. Huwag lang masabi na nagbigay ako ng oras para manalangin. Sa totoo lang, yung panahon ngayon, wala nang pagpapahalaga sa salitang Christian. Gusto na lahat ng tao, tawaging Christian sila. Tama po ba? Kahit sino, tawagin mo. Kahit yung pinaka-corrupt na servant, official, gusto nila tawagin nila sa resume, Christian. Kahit yung mga, gusto nila tawagin Christian na sila. Pero, nabubuhay ba talaga para sa Panginoon? May tunay na pananampalataya ba talaga sa Panginoon? Kasi alam niyo yung tunay na Kristiyano, unang-una may pagtalikod sa kasalanan. Kaya sabi doon kanina, sila na tumalikod sa kanilang mga kasalanan, nagsisi sa harapan ng Panginoon. Yun yung mga unang Kristiyano tumalikod sa kasalanan. Paano yung tao na sasabihin Christian siya pero may pag-aalaga pa ng kasalanan sa puso? May mga itinatago pa na mas mahalaga sa kanya na ayaw ipaggalaw sa Diyos. Basta Panginoon, gusto ko to. Pakilaman mo na lahat pero wag lang ito. Para tayong si Pedro niya na mainuutos ng Panginoon sabihin, hindi po Panginoon. Unang-una, may pagtalikod sa kasalanan. Hindi man tayo perpekto. Huwag niyo po isipin na perpekto ng lahat ng tao dito, sa totoo lang. Punong-puno po ito ng mga imperfect Christian sa lugar na ito. Pero ang nais makita ng Panginoon, yung may pagnanais na, Lord, ayusin mo naman yung puso ko. Panginoon, ayusin mo naman yung buhay ko, Panginoon. Lord, ayoko nang paulit-ulit na nagkakamali sa ganitong pagkakataon. Ayoko nang paulit-ulit na natutukso sa ganitong klaseng sitwasyon. Lord, ayusin mo naman ako. Yung totoo ba sa harapan ng Panginoon na nagpapaayos, yung talagang umiiyak sa Panginoon na humingi ng tulong, kaysa sa sabihin niya Christian siya, pero dito, ganun, galing. Pero may aalaga ang kasalanan sa puso. Ibang klase yun Kaya ngayon, sabi nga sa panahon natin ngayon, talagang talamak na ang salitang yan. Wala na pagpapahalaga sa salitang yan. Pero sa kanilang kapanahonan, talagang masasabing Christian yung mga talagang may naranasan na pagbabago ng buhay. Yung buong-buo yung pagtitiwala sa Panginoon, nabubuhay sa biyaya ni Kristo lamang. Mga tao na sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, ngayon marami nagmamahal sa Diyos, right? Kasi sino ba naman ang hindi gusto ng kaligtasan? Sino ba naman ang hindi gusto ng buhay na walang hanggan? Sino ba naman ang hindi gusto ng langit? Sabi nga ni Pastor Dennis Capon, lahat gusto ng langit. Lahat pag tanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin, mahal ko ng Diyos. Pero hindi lahat may takot sa Diyos. Lahat sasabihin, mahal ang Diyos. Tulad ng last Thursday natin lesson, hindi lahat may takot sa Diyos. Lord, may takot ba talaga ako sa iyo? Hindi kasi pwedeng paghiwalayin yun
Kaya sabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi ka naman natatakot sa Kanya. Kaya dapat magkasama ang dalawang bahagi na yun. Amen po ba? Amen po. Magkaibigan pa po ba tayo? Babalik pa ba kayo next Sunday? Okay, number 3 na. Tapusin natin. Okay. Ayan. Mapapagalitan na naman po kasi ako pag overtime na naman. Pero huwag kayong mag-alala. Sanay na ako mapagalitan. Okay, number 3. Sabi dyan, una, may pagtanggap sa iba, may pagpapalakas ng loob sa iba. Huwag nyo naman papabayaan yung mga in-invite nyo, nakulitin nyo pa rin po sila. Hindi po para sa kanila, sa totoo, hindi para sa atin, kundi para sa kanila yun. At para sa paglilingkod natin sa Panginoon. At ngayon, nakakatawa dito, pag nagbunga ang iyong panalangin para sa ibang tao, may pagbabalik pasasalamat ng mga hintil, may pagbabalik pasasalamat sa Diyos, sa mga tao na inilapit mo sa Panginoon, sa mga tao na iniyak mo sa Panginoon, sa mga tao na inalagaan mo. Para sa Panginoon, may pagbabalik pasasalamat yan mula sa Panginoon. At mararanasan mo yan magpasawalang hanggan. Sabi niya sa verse 27, nang panong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang mga propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo. At sa kapangyarihan ng Espiritu, ay nagpahayag siya na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan na Emperador Claudio. Alam niyo po yung panahon nila, talagang inilatag ng mga apostol, sila Peter, sila John, sila Santiago, yung unang simbahan, napakalaga ng foundation na yun. Sabi ko nga sa inyo, temporary, transitional, pero napakalaga ng foundation ng simbahan. Sa panahong yun, nandyan din ang apostol, nandyan din ang propeta. Yung mga apostol, since wala pa silang hawak ng mga Bible na katulad po ninyo, Old and New Testament, kompletong salita ng Panginoon, wala nang kulang. Sila wala pang hawak na yan. Kailangan nila ng mga apostol. Kailangan nila ng mga apostol. Kakausapin at ito ang sasabihin ng Panginoon sa inyo. Ito ang pinapasabi ng Panginoon. Tulad ng ginawa niya sa panahon nila Moses, pinapasabi. Yun ang mga apostol. Yung mga propeta naman, kakausapin ng Panginoon para sabihin yung mangyayari sa kinabukasan, mangyayari sa hinaharap. Yun naman yung mga prophet. Maghanda kayo kasi ito ang mangyayari sa hinaharap. Okay? That's the prophet and the apostle. Ngayon, nung hawak mo na yung Bible na yan, sa totoo lang, sabi ko na yung sapat, kompleto, wala nang kulang ang mga Biblia na yan. Yung gusto mong malaman ng hinaharap, nakasulat dyan. Gusto mo malaman yung mangyayari sa 2024, sa totoo lang, nakasulat dyan. Gusto mo yung mangyayari pagkatapos ng kasaysayan ng tao, nakasulat dyan. Lahat ng mangyayari sa kinabukasan, nakasulat dyan. Anong merong buhay ka pag may asawa ka na, yung mga young people, nakasulat dyan. Hindi magkakamali ang salita ng Panginoon. Kapag pinili mo ang bagay na ganito, nakasulat dyan ang matatanggap mo. Pero kapag nagtiis ka, nagtiyaga, nagantay sa Panginoon, nakasulat dyan ang mangyayari sa buhay mo. Perfectong propeta, the perfect prophet, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang buhay, ang kanyang salita. Kung gusto mo makausap ang Panginoon, gusto niyo ba yung mga sa simbahan na magsasabi sa inyo, may naririnig ako, wait lang, tahimik kayo. Pinapasabi ng Panginoon, ganito. Kapag single yung pastor, pinapasabi ng Panginoon, ako daw ang mapapangasawa mo. Wow, may ganon, di ba? Delikado po yung mga ganon. Pinapasabi ng Panginoon, ilagay nyo rito yung mga cellphone ninyo. Aba, ibang klase yun. Delikado po yung mga ganon. Bakit? Kasi may Bible ka na eh. Hindi ka na maliligaw, hindi ka na malilito. Hindi ka na maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya kapag meron namang propeta nagsasabi ng mangyayari sa future, pero nasa Bible naman, nasa Bible naman. May nagsasabi naman na wala sa Bible, takbuhan mo na. Delikado yung ganon. Huwag kang maniniwala sa ganon. Amen po ba? Kaya sabi dyan sa Jeremiah, may verse pa tayo. Jeremiah, chapter 23, verse 16. Ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mula Old Testament pa lang, binigyan na sila ng babala. Huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain na kanilang sinabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa langit, sa akin. Kaya kung gusto mong marinig ang sinasabi ng Panginoon, buksan mo lang yung Bible mo. Isisigaw niya sa'yo. Dapat mong malaman. Isisigaw niya sa'yo
ang landas na dapat mong tahakin mula sa araw na ito. Ano po? Yes, napakalaga ng ginawa ng mga apostol. Talagang hands down talaga sa kanilang buhay na sakripisyo. Yung foundation, di ba naalala niyo sa mga construction na merong ritong background sa construction? Pag magpapatayo ka ng building, right? Ang pinakamalaga yung foundation. Kasi doon nakasalala yung taas, yung tibay ng building. Right? Kaya yung ginawa ng mga apostol, yung mga foundation ng church, kaya sinamahan sila ng mga signs and wonders, ng mga miracles. Bakit? Foundational yun eh. Para patuloy na maniwala ang mga tao na ang Panginoong Yesus na buhay magmuli. Right? So napaka-foundational yun. Pero on the next phase, first floor, dapat foundation pa rin ba? Sa second floor, mukhang foundation pa din ba? Buhos pa rin ba ng semento? Saan yung mga tao na? Siyempre, iba na yun. Nagbabago ang panahon. That's the part na kung saan nahihirapan sila na tanggapin yung mga pagbabago nangyayari na ginagawa ng Panginoon sa kanila. Hanggang sa kailangan ng sabihin na huwag mo nang sabihin madumi ang mga bagay na nilinis ko na. Kaya, malalaman natin ang nais gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng kompletong salita ng Panginoon. Okay. Ngayon may mga prophet pa rin, sa totoo lang, di ba po? May mga Facebook page pa nga yan eh. Nakita ko nga, fina-follow nyo pa eh. Ito ang mga mangyayari sa 2024, sa mga Aquarius ba? Sa mga Pisces. Nako po. Mula po yan sa kadiliman. Wala pong sinasabi ang mga stars para sa kinabukasan. Hindi po sila nagsasalita. Hindi po nila ginuguhit ang kinabukasan nyo. Yung naglikha sa mga stars ang gumuguhit ng kinabukasan nyo. Amen po ba? Marami mga prophet ngayon. Yung iba naman, giliw na giliw. Ito yung panahon na darating ang Panginoon. Kapag nagpula na ang araw, giliw na giliw talaga. Para kala mo, alam na nila yung mga lahat ng bagay. Iba naman, takot na takot. Kaya may mga prophecy sa Bible, hindi po para matakot, kundi para makatulong kung paano kayo mabubuhay sa panahong ito. Kaya, nagpakilala dyan si Agabo. Para himukin yung mga kapatid, sabi, magkakaroon ng matinding taggutom sa kanilang kapanahunan sa Judea. Okay? Ito na yung pagbabalik ng pasasalamat ng mga hentil. Sabi niya, ang propesiya na ito para ihanda kayo kung paano makakatulong sa mga kapatid natin na maaapektuhan ng taggutom. Paano kayo magbibigay? Paano kayo magkakaloob? May mga simbahan na gano'n, Sinasabi ng Panginoon, lahat ay bigay sa basket. Hindi po tayo Acts chapter 2. Naalala niyo yung Acts chapter 2 na ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian, ang bahay, para ipamahagi sa mga wala. Ayun ang Acts chapter 2. Hindi po gano'n ang tinuturo ng Panginoon. Hindi po tayo Acts chapter 4. Acts chapter 11, verse 29 po tayo. Hindi na po yung 29. Napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganun ang nga ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Acts chapter 11 verse 29 po tayo. Yan din po yung parang pinakabudlan ng 2 Corinthians chapter 8 at chapter 9. Nagbibigay ayon sa iyong sariling pasya. Maluwag sa puso. Nagmumula sa puso ng may pagmamahal ang pagbibigay. Walang sapilitan. Kung ano mapagpasyahan mo, kung ano yung kaya mo, may mga simbahan, hirap na yung mga member. Pero yung pastor, yaman. Ganda nung sasakyan. May helicopter. Pero yung member, hirap na hirap. Bakit? Magpapalay kayo ng Diyos. Magbigay. Kawawa. Lagay yung mga hikaw dito. Lagay yung mga kwintas. Magtatanim tayo. Ay, kawawa. Yung sapatos na inutang lang, hindi pa bayad, inilagay doon. Kasi Jordan yun eh. Yung cellphone na hindi pa bayad, nilagay doon. Nabaon na sa utang. May mga simbahan naman, nababantayan pa yung tithes and offering nyo.
Pupunta ako sa IJSL. Magkano ang sweldo natin, Danica? Lista mo, dilag. 10% ng sweldo niya, ganito. Check mo lagi. Linggo-linggo kung nagtatides to. Meron naman. Yun din yung simbahan na yun. Pag hindi ka umaten, pupunta ka sa bahay para kunin yung tithes mo. Yan ang gaganda ng mga simbahan nila. Talagang may mga pulis pala sila para mangolekta ng tithes. Hindi po tayo ganun. Acts chapter 11 verse 29 na magbibigay ka ayon sa iyong pasya, ayon sa kayong kakayanan, na may buong pagmamahal sa Panginoon. Amen po. Ano yung 10%? Hindi po tayo 10% dito. Bakit may 10% sa Bible? Pwedeng foundation, pwedeng initial yon, pwede mong batayan lang yon. Old Testament yun eh. Pwede mong batayan yun. Lord, gusto ko 10% bibigay ko sa iyo. Siguro, Panginoon, dito, nangangarap ako, balang araw, gusto ko 20% na. Siguro, balang araw, Panginoon, 30% bibigay ko. Gusto ko talaga makatulong sa Muntindilaw. Gusto ko makatulong sa Papawan. Gusto ko makatulong sa ibang tao, Panginoon. Ayon sa sariling pasya. Sa iyong pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon. Dito naman, di ka naman problema yan, kaya hindi ko inuulit-ulit yung tithes and offering dito. Marami dito na talagang ang puso para sa misyon. Napakarami nila dito. Kaya hindi ko naman kailangan pagdiinan lagi ang tithes and offering dito. Siguro, mabibilang ko lang na kailangan pag mga 3 o hindi lalagpas sa kamay na pagdidiinan kasi marami ritong talagang nagtitiwala lagi sa Panginoon. At sa kanilang pagkakaloob, pinagkatiwalaan nila si Bernabe at si Saulo. Ito rin nangyari sa kanilang tag team. Pagsasama ni Bernabe at si Saulo. May mga missionary journey sila at si Saulo ay fully encouraged na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung Central Church. Ito yung Judea, Samaria, Nazareth. Ito na yung Antioch. Okay, andito yung Cyprus, nandito yung Cyrene kanina. Hanggang sa patuloy na maraming sumusuporta sa misyon, maraming nagkakaloob sa Panginoon. Nandiyan na ang simbahan ng Colossians sa Colossae. Nandiyan na yung simbahan sa Galatia. Nandiyan na yung simbahan sa Ephesus. Nandiyan na yung simbahan sa Corinth. Nandiyan na yung simbahan sa Thessalonica. Nandiyan na yung simbahan sa Philippi. Nandiyan na yung mga simbahan na patuloy na napupuri sa Panginoon. Dahil merong mga nagkakaloob, merong nagtiwala kay Saulo. Nandiyan si Bernabe na patuloy ang puso para maparangalan ng Panginoon. Lord, darating yung panahon na pagyayamanin mo, Panginoon, yung mga young professional na ito. At papangarapin din nila, Panginoon, sa buhay ko, Lord, merong mga naitatayong simbahan kasi nagagamit niyo po kung sumusuporta sa mga pastor namin, sa mga ipinapadala sa mga lugar na katulad noon, sa mga lugar na wala pa mga pastor. Lord, gamitin niyo po ako para maging pagpapala para din sa iba. Amen po ba? Sama niyo po sa pangarap niyan. Yan ang panalangin ko as we live. Kasi last part na lang tayo sa Mission Hearted. Na Lord, mangangarap ako para sa kaharian mo, Panginoon. Mangangarap ako para sa tunay na kayamanan na manatili sa akin magpakailan paman. Kaya sabi po ni Sir Winston Churchill dyan, Prime Minister po yan sa UK noong World War II. Sabi niya, we make a living by what we get. Yes, nabubuhay tayo dahil nagtatrabaho, sinesweldoan tayo, napopromote, nakakabili tayo ng mga bagay na kailangan natin kasi natatanggap natin yung ating pinagtatrabahuhan. But, we make a life by what we give. Yung mga bagay na mananatili sa'yo magpakailan-kailan paman, yun yung mga itinalaga mo sa Panginoon. Yung mga bagay na inihandog mo sa Panginoon. Yung mga bagay na ikonektan mo sa Panginoon. Lord, yung trabaho na ito para sa iyo. Yung mga nagtatrabaho sa akin, Panginoon, isang araw, makakakilala sila sa iyo. Yung negosyo na ito para sa Panginoon. Lord, yung pag-aaral ko para sa inyo. Lord, yung pamilya na ito para sa inyo. Kaya ako mag-aasawa, Panginoon, dahil sa misyon na inilaan mo para sa akin. Kaya ako nagpapalaki ng mga anak. Yung mga batang ito ay magiging karangalan ng bayan, magiging karangalan ng Diyos, magiging karangalan ng pamilya namin. Panginoon, ginagawa ko ito para yun yung buhay na meron tayo. Hindi lang yung magtatrabaho, kakain, magtatrabaho, kakain, magtatrabaho, kakain. Para saan yung buhay? Tapos papaghuli ng lahat,
Wala nang lakas. Sasabihin na natin, Lord, pwede pa ba ako maglingkod sa iyo? Hindi, kukunin na kita. Lord, marami pa akong pangarapin. Marami pa akong gustong gawin. Ano bang gagawin mo? Basta marami pa akong gagawin. Ano nga? Hindi ko alam eh. Huli na. Bakit natin pinagsisigawan to na habang meron pang pagkakataon, Lord, ipakita niyo po sa amin yung pangarapin, yung misyon ng puso na ito. At hindi kami manatiling konsumisyon. Merong misyon, Panginoon, kaya kami nabubuhay. Nandoon ang tunay na pagpapala, nagkaisa, tinanggap nung Central Church yung tulong. Galing sa local church, birain mo po yun. Sila pa yung nagbibigay ng tulong sa kanila sa panahon ng tagutom. Dati ayaw nila yung manghintil. Ngayon, sila pa yung nagbigay ng tulong para sa Central Church sa Jerusalem, sa Judea. Pero inyo po yun? Yung sinasabi nyo, ayaw ko yan. Huwag imbitahin yan. Ako, bakit naman inimbita pa yan? Malay nyo, yan pa yung magiging sunod na pastor. Yan pa yung sunod na magiging lingkod ng Diyos. Ha? Pastor J, parang walang pag-asa yan. Yun na nga! Yun ang nililigtas na Panginoon. Nakikita niya sa sarili niya, wala siyang pag-asa. Para sa kanila, yung cross na yan. Pero kung titignan mo sa sarili mo, ako talaga ang ililigtas ng Panginoon. Napakalayo natin sa kaharian ng Diyos. Pero kung titignan mo sa sarili mo, Lord, wala talaga akong pag-asa. Para sa kanila ito. Kaya ang panalangin po natin, habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, Lord, mabuhay ako ng punong-puno mo. Hindi punong-puno ng kakayanan ko, hindi punong-puno ng galing ko, hindi punong-puno ng diskarte ko, punong-puno ng pera ko. Hindi po sa akin, O Diyos, kundi ikaw lang. Sige po, invite ko ang mga worship team para pangunahan tayo sa pagsamba.